for this Sulu War and Peace stories. Ang pang-12 na video is all about answering the question, why does the peace in Sulu matter to you and me? And of course, pag-usapan din natin kung ano yung mga natutunan natin ngayon so far sa peace in Sulu. So, ano nga ba yung kinalaman ng Sulu sa atin? Kung ikaw ay nasa Hong Kong, na Pilipino sa Hong Kong, sa New Zealand, sa Spain, sa Germany, sa US, sa Japan, why does the peace in Sulu even matter to you? Bakit mo kailangang even panoorin yung mga ganitong video which highlights this actually momentous na point sa history ng Sulu ito, na for 3 years now, from 2023 to 2025, wala nang pumutok na baril between the armed forces and the lawless elements. Of course, may qualifier tayo dito. Meron pa rin kasi hindi mo maiwasan yung mga rido, yung clan wars nila. Pero hindi yun kasali dito sa pinag-uusapan natin kasi that's largely cultural. Ito pinag-uusapan lang natin dito yung role ng armed forces in establishing peace in Sulu. Why does it even matter to you and me? Kasi ang peace in Sulu reflects on our capabilities as a people. Marami kasi, just the likes of Afghanistan, iniwan na lang ng superpowers na hindi naging victorious sila. Dito kasi sa atin, sa Sulu, naipakita natin na the synergy of people, the armed forces, the LGU, and especially the Tausugs, kung mag-coalesce kasi yun, nagkakaroon ng magandang effect. And yung nga nangyari after 50 years. Reflection din ito. Kasi kuminsan, bad news sells kasi. So, ating mainstream media, kuminsan, ipa-play up kung anything na may mangyari, may sumabog, may barilan, may nakidnap sa Sulu, news sells, bad news sells. And I know the feeling na, because I stayed in the US for 4 years, I know the feeling na pag tinatanong, kano ba yaman yung bansa nyo, puro gulo. And ang sarap pakinggan na wala ka naririnig masyado ngayon sa Sulu. And proud ka pa nga na masabi mo na sa islas na yan ng Sulu, Lupasug, the land of the brave, na kung saan inimbento ng mga Amerikano yung caliber 45. Dahil masyado matapang yung mga Tausug na hindi nila matumba-tumba, na through a team effort ng the armed forces, the LGUs, and the Tausugs, nangyari ang hindi inaasahan na magkaroon ng kapayapaan. Haven din kasi ng mga bombers and fundamentalists ang Sulu. Kasi yan yung backdoor. Yung mga nag-spread ng mga fundamentalist and extremist ideas, entry point nila kadalasan Sulu, Basilan, and Maguindanao. Pero dahil backdoor nga yung Sulu, dyan muna sila. Yung mga Indonesians na pumunta dyan ng train ng bombing techniques, sa Sulu muna nagland. And bakit napaka-importante yan? Kasi nung nawala yung Abu Sayyaf, wala na yung kakandong sa mga taong ito na mga international terrorists. Wala na. Of course, may Dawla Islamiyah,
pero hindi kasing lakas. Maliit lang sila na ngayon largely concentrated sa Maguindanao and binagbagbag pa doon ng mga tropa sa Maguindanao and Lanao. Pero kung maging peaceful ang Sulu, the chances for bombings in all other areas of the Philippines, if you remember it right, nakarating nga yung bombing ng Abu Sayyaf sa Manila noon. So, yun. And then of course, meron ng semblance of peace and stability na kung makikita mo na yung bansa natin, kung maririnig ngayon ng mga tao and hopefully investors, international investors, peace is possible pala. Peace is possible in the Philippines. Now, why does it matter din to you and me? Kasi it gives pride to all of us na yung Sulu may peace na. Kasi hindi natin malagi sinasabi tayo, we are the sick man of Asia, we are a failed state. Of course, dinig natin yon and ang hirap i-refute ko minsan yung mga yon. Pero, the concerted efforts of local peoples, pwede naman palang mangyari na magsama-sama and tapusin yung giyera na that truly wars can end. Wars can end. Yung 50 years after pumutok, ang unang mga putok sa Sulu, natapos. Wala na. Na wars can end. So, pride sa atin yon. Pride sa atin yon and sa respect na international community, nagkakaroon ng respect ng international community sa atin every time we do something right. Example yung Marawi. The way we handled the Marawi and we won in Marawi over 5 months at a cost of so many lives on both sides. Sa amin sa Scout Rangers, kasi chairman nga ako ng Scout Ranger Alumni Association, 54 ang killed sa amin and 400 yung wounded. Pero yung swiftness how we did it gained the respect of analysts worldwide. Ito kasing Sulu peace ngayon, masyadong low-key ang pag-declare kasi ng peace sa Sulu in 2023. Masyadong low-key. Iniwasan nila yung napakadaming media, iniwasan nila yung napakadaming national attention, kasi once and for all, nag-buckle down sila and said, thank you, natapos. And let's now declare Sulu Abu Sayyaf free. And truly, wars can end. Ngayon, ano yung mga key lessons natin na short lessons about this Sulu peace right now? And again, let me qualify it. Ang peace kasi is so fragile na anytime pwede siyang bumulwak ulit yung gulo. Kasi ang mga baril nandyan pa rin. Pero let's celebrate the moment, these moments of extended peace. Kasi walang guarantee na wala nang gulo. It's impossible. Sa mga situations where there are arms, sa mga lugar na kasalukuyang pang binibuild yung strength ng government institutions. Pero for now, let's key in on a few lessons na pwede nating makuha dito sa Sulu. Number 1,
yung professionalization ng sundalo works miracles. Ang sundalo kasi nasa front line talaga. And kung walang sundalo na nandyan sa mga ganyan na frontier, ang sabi nga namin sa mga sulu, sa mga amin, internal sa armed forces, yung sulu kasi extreme. Sobrang extreme. And extreme talaga kasi ang tausug napaka-worthy na kalaban. If I may share yung universal conclusion ng lahat siguro ng sundalo na yung tausug yung pinakamatapang na kalaban. And totoo yan. And we give the highest respect to our toughest opponents. Yan yung mga tausug. But nakita ko na kasi na nung nag-professionalize yung soldier, nakita mo na even their former enemies, they truly respect. Kaya makita nyo, may mga pinoprofile ako ngayon ng mga Abu Sayyaf na naging kafgo na, Abu Sayyaf na tumutulong na rin sa gobyerno, mga MI, MN, tumutulong na rin sincerely sa gobyerno. Ang second lesson natin dito is relentless operations, military operations. Yun yung decisive blow talaga. Tuloy, and yun yung tamang combination ng using the full might of the armed forces. Talagang kayang-kaya. Kayang-kaya. Dagdagan mo pa ng technology. Napakasaya. Ang another lesson learned dito, kung yung mga tao ay ine-enjoy na nila yung kapayapaan, poprotektahan nila yan. Kung sinashare mo sa kanila yung fruits ng victory, poprotektahan nila yan. Yung inclusive approach towards winning wars and enjoying peace is the best. Kasi we all know that development only happens after peace is restored, not the other way around. Hindi ka pwedeng mag-develop at magtayo ng mga electrical systems, ng mga water systems, ng farm-to-market roads kung may giyera pa. Development only happens after peace is achieved. Ang another lesson natin dito ay yung establishment ng isang large and permanent armed forces unit is very crucial as a move to assert the authority and permanence of the national government in a situation like Sulu's situation. Yun. Dapat alam nila na we are here to stay and we are asserting our authority. Na hindi kami yung paikot-ikot lang, rotate lang. Hindi. Because when people think that meron kang ganun na policy, hindi yan basta-basta kakalas sa'yo. And in fact, they will respect you more kung alam nila na itong armed forces namin nandito for us. Yun. Ang other lesson is kung i-enlist mo yung mga tausug, officers sila, kafgo sila, enlisted personnel sila, into the armed forces, peace, the benefits of peace are spread. And kung yung benefits of peace and the salaries that come with being a soldier are spread to their families, mas may interest sila na pangalagaan na huwag nang magkagulo. And then, one thing na masabi natin dito kasi is, kung in-enlist mo sila, pinapahalagahan mo at pinapakita mo na tiwala ka sa kanila. Kasi nga may mga common perception na of course kasi kagagawan din ito ng ibang mga media natin kasi
napoportray kasi na lahat ng tao sa Sulu ay Abu Sayyaf. So, ang nangyari nun, every time na people just like you and me na hindi nasa Sulu, every time marinig mo, Abu Sayyaf ang conclusion mo ng mga tao. Pero hindi. There are only a few Abu Sayyaf people na yung, of course, wala na sila. Pero the vast majority ng Tausugs are peace-loving people. Sino ba naman ang ayaw ng kapayapaan? And they're not Abu Sayyaf. Given the chance, they would rather want peace. They would rather want peace. Yun. Another lesson learned natin dito is yung constriction ng resources sa mga terorista is key to really winning over them. Pero paano mo makuha na matigilan yung resources para sa kanila? It takes a lot of intelligence and a lot of tenacity sa mga armed forces and allied government agencies. Pero ito nga yung problem because kaya hindi matigil-tigil din yung ilang pang mga NPA fronts is because nakikinabang kasi sila financially. Hindi nako-constrict yung resources nila. I mean, ang another lesson dito is if you want to truly establish peace, i-decapitate mo ang isang grupo. I-total neutralization mo. Huwag nang eme-eme pa na piecemeal. Talagang kung kill. Kung kailangan kontrolin. Yan yung ginawa sa Abu Sayyaf. Relentless talaga na support system nila, leader nila, fighters nila. Talagang ginawa talaga ng lahat ng armed forces na matapos. Ang another lesson dito is yung community defenders talaga. Kasi yung community defenders, sila talaga yung magpapahalaga na yung kanilang barangay ay hindi na mapasok-pasok pa ulit ng ating mga kung sino man. Kasi kung namatay mga yung Abu Sayyaf ngayon, nandyan pa kasi yung mga baril. And kung merong mga term nga ng mga Amerikano, may mga bad guys pa dyan na maaring pumasok at mag-organize ulit sa mga ito. Ang una nilang makakalaban na ay yung mga community defenders. Of course, noong 1970s, meron na tayong mga CHDF sa Sulu. Pero hindi kasi naging systematic. And hindi sobrang financially rewarding noon. Pero ngayon kasi, ang magiging CAFGU is now a decent occupation for people in the countryside, especially Sulu, na hindi ganun kadali kumita ng pera. And another key lessons dito is yung strong partnership ng AFP and the LGU, specifically yung provincial government. Nakita natin dito na the AFP cannot do it alone. And if the AFP and the LGU trust each other and the LGU supports the AFP na gawin at tapusin ang kaguluhan sa kanilang probinsya, nangyayari talaga ito. Nangyayari. At nangyari nga sa Sulu. And kudos to the LGU, the provincial government of Sulu and the municipal government kasi much of the peace in Sulu came through them. And of course, yung NGO partnerships, that's AFP and NGO partnerships, key dito rin because the advocacies of the NGOs will sustain the peace. Kaya nga ngayon yung NGOs, sana may magka-interest na pumasok pa sa Sulu. Dahil yun nga, dahil malaking papel ng mga NGOs sa pag-sustain ng education,
ng health, ng entrepreneurship sa Sulu. And Sulu needs NGOs at this stage. And another key lesson, of course, is kung yung mga ma-promote mo ng promote at marami kang partners sa pag-educate ng mga tao, mas may tendency na magtatagal yung peace. Kasi ignorance kasi is the ally of the would-be organizer ng violence. Anything that preys on the ignorance of the people, talagang nawawala. And of course, yung entrepreneurship kasi is the key to really making the people earn. Because if they learn to earn, they will abandon the way of life of a fighter. Now, meron bang mga threats to the peace? Of course. Hindi natin guarantee. Kaya nga sinasabi ko, kino-qualify ko tong statement ko to na we must enjoy this peace kasi na-set up na natin yung framework for this peace. Pero there are still threats to peace in Sulu. Number one dyan, yung arms nandyan pa rin. Hindi sinurrender yung mga baril. Pero kasi, ganyan na kasi yung nature and culture ng Tausug since noon pa. Meron possible threat din kung magkaroon ng changes in the relationships ng the very crucial and critical AFP-LGU relationships. At sana hindi magbago kasi na-prove natin sa Sulu na the LGU and the AFP, if they work together, they attain peace. Of course, meron pa rin yan magbabalak na magpakita at gumawa ng pangalan, ang term nga ng mga Busayap, gumawa ng pangalan bilang isang violente na tao. It can happen. And it can happen. And yun nga, out of some ambitious guys, sinister ideas, and magkakaroon ulit ng violence in Sulu. Pero the chances of those hindi na ganun kalaki. Because nga, the systems are in place in Sulu. So, let us support Sulu as it sustains the peace that it has gained after 50 years of war. And I thank you for watching this series of mine about the 11 strategies that help Sulu attain peace. This is Colonel Dennis Eclarin, the chairman of the Scout Ranger Alumni Association.